Ang babae ay ipinanganak na may walang hanggang kapangyarihan. Kahit na simpleng pamaypay lang ang gamit niya, madali niyang mahahampas at matutumba ang dalawang matatandang lalaki sa lupa. Ngunit ang pamilya niya ay laging itinuturing siyang isang ordinaryong tao. Hindi alam na ang babae pala ay ang kanilang 8,000 taong gulang na ninuno. Ang dahilan kung bakit hindi nila siya nakilala ay dahil namuhay siya sa kabundukan at nag-aral ng mahika. Araw-araw, tinuruan niya ng sining ng mahika ang kanyang mga kaapu-apuhan na may edad 100 taon. Isang umaga, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang alaga na nagsasabing bumaba na siya sa bundok para pumili ng susunod na henerasyon ng mga mag-aaral. Sa isip niya, masasarap na pagkain sa baba ng bundok ang naghihintay. Pagkatapos niyang paalalahanan ng kanyang mga apo na mag-aral ng mabuti, bago pa man may makareact, bigla siyang lumitaw sa isang eroplano sa himpapawid at nagpahayag kung gaano kasaya at komportable sumakay sa eroplano. Samantala, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya ay nakatanggap din ng balita na bababa ang kanilang ninuno mula sa bundok. Inutusan niya ang kanyang anak na lalaki at babae na personal na salubungin ng ninuno. Inaasahan niyang isa sa kanila ay magiging estudyante ng ninuno. Ang mga miyembro ng sangay ng pamilya na nakarinig ng balita ay gustong-gustong maging disipulo ng ninuno. Iniwan nila ang kanilang mga kasalukuyang trabaho at nagmadaling pumunta sa lugar ng kompetisyon ng pamilya. Sa sandaling iyon, sa labas ng paliparan, handa na sina Jack at Lisa para sa seremonya ng pagsalubong para sa kanilang ninuno. Ngunit wala silang ideya kung ano ang hitsura ng ninuno. Nang makita nila ang isang taong may katulad na damit, inakala nilang siya na ang ninuno. Nagmadali silang lumapit upang purihin ang babae, umaasang mapipili bilang nag-iisang estudyante ng ninuno.